Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Marina, isang nanay na minahal at sinakripisyo ang lahat para sa pamilya. Akala ko sapat na yon para manatiling buo kami. Pero nagkamali ako. Tahimik akong nakatingin sa kawalan habang sinasabi ang mga salitang ito. Parang paulit-ulit na pelikula sa isip ko ang lahat ng nangyari. Hindi ko inakalang darating ang araw na ako mismo ang magkuwento ng pagkawasak ng sarili kong tahanan. Noong una, masaya naman kami ni Roberto. Magkasama kami sa hirap at ginhawa at kahit hindi marangya ang buhay, buo ang pamilya. Ang anak namin ang naging liwanag sa lahat ng pagkukulang. Tuwing tinitingnan ko ang munting ngiti niya, pakiramdam ko may rason akong magsikap, magpuyat at magsakripisyo. Palagi kong iniisip, basta't buo kami kakayanin ko lahat. Ako ang tipo ng nanay na hindi nagrereklamo kahit anong hirap. Basta't kasama ko ang anak ko, sapat na. Pero napansin ko, nag-iba si Roberto. Una, mas madalas siyang umuuwi ng gabi. Ang dahilan daw ay trabaho o mga meeting na bigla na lang sumulpot. Sa simula, naniwala ako. Sinabi ko pa sa sarili, siguro naman ginagawa niya to para sa amin. Pero habang tumatagal, ramdam kong lumalayo siya. Hindi na siya kagaya ng dati na laging nakikipagkwentuhan tungkol sa simpleng bagay, tulad ng kung anong ulam ang gusto niya bukas o kung paano siya napagalitan sa trabaho. Unti-unti, naging malamig ang mga mata niya tuwing magtatagpo ang tingin namin. Isang gabi, bumalik siya ng mas maaga kaysa dati. Akala ko magandang senyales yon, pero sa halip na yakap o halik, bit-bit niya ang isang balita na bumali sa mundo ko. Marina, sabi niya, iwas ang tingin. May aaminin ako. Kinabahan ako. Ano yon, Roberto? Malalim siyang huminga. May iba na akong mahal. Napaluhod ako sa pagkabigla. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. At doon ko siya unang narinig banggitin ang pangalang Clara. Hindi ko siya kilala. Pero sa isang iglap, siya na ang sumira sa lahat ng pinaghirapan kong buuin. Si Clara. Buntis siya, dagdag ni Roberto. At bago pa ako makasagot, dinugtungan niya ng mas matinding pasakit. At gusto kong makasama siya at ang anak namin. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang pagtataksil niya o ang kawalan niya ng respeto na sabihin sa harap ko na mas pipiliin niya ang ibang babae kaysa sa anak naming sabay naming pinalaki. Sinubukan kong lumaban pero wala na akong boses. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko, pinunit ang puso ko at pinuwersa akong panoorin ang sarili kong pagkawasak. Akala ko hanggang doon na lang ang sakit. Pero nagkamali ako. Isang linggo matapos siyang umalis, bumalik si Roberto. Hindi para makipag-ayos, kundi para kunin ang anak namin. Mas kaya ko siyang buhayin kasama si Clara, malamig niyang sabi. Parang hindi ko asawa ang kaharap ko. Parang ibang tao na siya. Hindi mo pwedeng gawin to. Sigaw ko, ako ang nanay niya. Pero hindi siya natinag. Hawak niya ang kamay ng anak namin habang nakatingin si Clara mula sa sasakyan, nakangiti. Hindi ko makakalimutan ang ngiting yon. Ngiting parang tagumpay sa gitna ng pagkatalo ko. Nang tuluyang umalis si Roberto kasama ang anak ko, nanatili akong nakatayo sa gitna ng pintuan, hawak ang lumang teddy bear ng anak ko. Doon ko naramdaman na para akong iniwanan sa isang mundong walang kulay, walang sigla, at walang dahilan. Gabi-gabi, naririnig ko pa ang boses ng anak ko tinatawag ang pangalan ko. Pero paggising ko, wala siya. Ang higaan niya ay malamig at walang laman. Ang katahimikan ng bahay, parang malakas na sigaw na nagpapaalala ng pagkawala niya. At ngayon, narito ako, nagsasalita sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko mababawi ang lahat. Ang alam ko lang, hindi ako titigil. Sapagkat ako si Marina, isang ina na nagkamali sa tiwala, pero hindi kailanman susuko sa pagmamahal. Kayo, kung nasa sitwasyon ko kayo, anong gagawin nyo? Lalaban ba kayo para sa anak ninyo?
O hahayaan niyo na lang na maagaw siya ng iba? Sinubukan kong makiusap. Roberto, bakit mo ginagawa to? Anak ko rin siya! Pero malamig ang sagot niya. Hindi anak mo lang, anak din siya ng Clara ko. Parang sinaksak ako ng paulit-ulit sa dibdib. Ako ang nanay, ako ang nagluwal. Pero ngayon parang wala akong karapatan. Nakatingin siya sa akin na para bang ako pa ang sumisingit sa bagong buhay na binuo nila ni Clara. Para akong binura mula sa sariling kwento na ako mismo ang nagsimula. At si Clara, palaging naroon. Hindi ko makalimutan ang mukha niya sa gilid ng sasakyan, nakataas ang kilay, nakangiti na parang siya ang nanalo. Para bang sinasabi ng ngiti niyang iyon, akin na siya, wala ka ng laban. Nanginginig ang katawan ko, pero pinilit kong manatiling matatag. Ayokong makita nila ang pagbagsak ko. Ayokong ipakita na talunan ako. Pero sa loob-loob ko, kumukulo na ang dugo ko. Ang bawat ngiti ni Clara ay parang kutsilyong inuukit sa sugat kong malalim na, gabi-gabi, hindi ko mapigilan. Pagkasara ng pinto, pag-uwi sa katahimikan, bumabagsak ang lahat ng pinipigil ko. Umiiyak ako ng tahimik habang hawak ang mga lumang litrato naming mag-ina. Nakatingin ako sa mga mata ng anak ko sa larawan, parang sinasabi niyang, Mama, huwag mo akong iwan. Sa tabi ng kama, naroon ang teddy bear niya. Dinidikit ko sa dibdib ko para lang maramdaman na parang narito pa rin siya. Kahit ang simpleng tunog ng electric fan, iniisip kong iyon ang huni ng tawa niya. Pero sa paggising ko, lagi akong bumabalik sa katotohanan. Wala na siya sa tabi ko. Madalas kong balikan ang mga sandaling kasama ko siya. Ang unang hakbang niya sa sala, ang unang nangiti niya habang nakasandal sa balikat ko. Ang mga gabing magkasama kaming kumakain ng lugaw at magdamag siyang nakadikit sa akin tuwing may lagnat. Lahat ng iyon, kinuha nila sa akin. Minsan, binubuksan ko pa ang aparador niya. Amoy ko pa ang pabango sa mga damit niya. Nakapila ang maliliit niyang tsinelas, parang naghihintay lang na isuot niya muli. Pero alam kong hindi na siya basta-basta babalik. Hindi ko kayang manahimik. Kaya isang gabi, pinuntahan ko si Roberto. Roberto, huwag mong gawin to. Hindi pera ang sukatan ng pagiging magulang. Ako ang kasama niya mula simula. Ako ang nanay. Pero matigas siya. Marina, wala na tayo. Wala ka ng laban. Sa amin, mas magiging maayos ang buhay ng bata. Bata? Ganun na lang niya tawagin ang anak namin. Para bang hindi parte ng buhay ko. Hindi bahagi ng puso ko. Doon ko naramdaman na tuluyan na siyang naging estranghero. Ang dating asawa kong minahal, ngayon parang bangungot na hindi ko matakasan. Isang araw, nadaanan ko si Clara sa palengke. May hawak siyang prutas at kasama niya ang anak ko. Naglakad sila na parang isang masayang pamilya. Tumingin siya sa akin at muling ngumiti. Ngiting puno ng pang-aasar, ng panliliit. Gusto kong lumapit, gusto kong agawin ang anak ko mula sa kamay niya. Pero natigilan ako. Nang tumingin sa akin ang anak ko, hindi ko mabasa kung anong nararamdaman niya. Galit pa? Lungkot? O tinatanggap na niya ang sitwasyon? Ang mga mata niya ang mas lalong sumira sa akin, parang unti-unti na siyang napapalayo. Parang mas nasasanay na siyang wala ako sa tabi niya. Pag-uwi ko, bumuhos ang lahat ng pinipigil kong damdamin. Binato ko ang mga plato sa sahig. Tinapon ko ang mga unan. Sumigaw ako ng paulit-ulit hanggang manghina ang boses ko. Bakit? Bakit ako? Ako ang naghihirap. Ako ang nagmahal. Ako ang nagbigay ng lahat. Minsan, sinisisi ko ang sarili ko. Siguro kung naging mas maayos akong asawa, hindi siya naghahanap ng iba. Siguro kung mas naging maganda ako, mas naging masaya, baka hindi siya nagtaksil. Pero pagkatapos ng lahat ng pagsisisi, bumabalik pa rin ako sa pait. Hindi ko kasalanan. Hindi ko kasalanan na siya ang naghahanap ng iba. Hindi ko kasalanan na si Clara ang sumingit sa buhay namin. Pero bakit ako ang nawalan ng lahat? Hindi rin ako nakaligtas sa mga mata ng iba. Ang mga kapitbahay, ramdam ko ang mga bulungan nila tuwing dumadaan ako. Ayan, si Marina, iniwan ng asawa, kinuha pa ang anak. Ang bawat tingin nila, parang mga karayom na tumutusok sa balat ko. Parang ako ang may kasalanan sa lahat. Para bang ako ang mahina, ako ang walang kwenta.
kaya lalong lumalim ang sugat sa dibdib ko. Hindi lang pamilya ko ang nawala, pati dignidad ko tinanggal nila. Isang gabi, habang nakaupo ako sa dilim, hawak ang litrato ng anak ko, bumulong ako. Hindi ako susuko. Lalaban ako hanggang huli. Kung inagaw nila ang lahat sa akin, ibabalik ko ito. Anumang paraan ang kailangan. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Para akong nanumpa sa sarili ko. Hindi na ako si Marina na palaging sumusunod, palaging tahimik. Ako na ang Marina na gagawa ng paraan para ipaglaban ang anak ko. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman ang pagdidilim ng mundo ko. Ang bawat tunog ng ulan sa bubong, parang panunumbat. Ang bawat gabi ng katahimikan, parang boses ng konsensya ko. Hindi na ako mapakali. Hindi na ako makatulog. Ang tanging laman ng isip ko, paano ko siya mababawi? At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang pait, mas humihigpit ang hawak ko sa panata kong hindi matatalo. Ang sakit ng pagkawala ay hindi lang sugat. Ito ang apoy na magtutulak sa akin sa susunod kong hakbang. Dumating pa ang social worker, dala ang reklamo na hindi daw ligtas ang anak ko kung nasa poder ko. Sino pa ba ang nasa likod noon kung hindi sila? Nakatayo ako sa harap ng pintuan habang binabasa niya ang dokumento. Hindi ko alam kung maiiyak ako o magsisigaw. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sa halip na tulong, paratang ang dala nila. At ang masakit, galing mismo kay Roberto at Clara ang mga kasinungalingang iyon. Mrs. Marina, kailangan nating imbestigahan ang sitwasyon, sabi ng social worker na walang ekspresyon. Para bang hindi ako tao, para bang isa lang akong kaso sa mahabang listahan nila. Doon ko napagtanto, wala nang hustisya para sa kagaya kong mahirap at mag-isa. Ang sistema, kakampi ng may pera at koneksyon. Kung hihintayin ko ang batas, lalong mawawala ang anak ko. Kaya nagpasya ako. Kung hindi ako lalaban sa paraan ko, wala nang matitira sa akin. Sa gabing iyon, habang hawak ko ang litrato ng anak ko, pinanindigan ko ang panata kong bumawi. Hindi na ako yung dating tahimik na Marina. Sa bawat pag-ikot ng oras, lalo lang akong napupuno ng galit, ng paninindigan, ng paghihiganti. Nagbago ako. Ang dating maamong babae, ngayon puno ng apoy ang mata. Kapag humaharap ako sa salamin, hindi ko na nakikita ang Marina na nakangiti para lang magtago ng lungkot. Ang nakikita ko ay isang babae na handang pumatay ng damdamin, handang gumanti, handang sirain ang sinumang sumira sa kanya. Lahat ng kilos ko, mas maingat pero mas mabangis. Kahit ang paraan ko ng pakikipag-usap sa mga tao, nag-iba. Hindi na ako nagmamakawa. Nagsasalita ako na parang may lihim na lakas sa loob ko. At sa bawat tingin ng kapitbahay na puno ng awa o panlalait, pinapangako ko sa sarili ko, isang araw, sila mismo ang magugulat sa gagawin ko. Unti-unti kong pinag-aralan ang bawat galaw ni Roberto at Clara. Alam ko kung anong oras sila umuuwi, kung saan sila bumibili ng pagkain, kung sino ang dinadalaw nila. Ginawa kong plano ang buong buhay nila. Sa isip ko, hindi lang ako nanay na naagawan ng anak. Ako ang sundalong nag-aantay ng tamang oras para umatake. Minsan, sumusunod ako sa kanila mula malayo. Sa bawat kasiyahan nilang dalawa, sa bawat paghawak ni Roberto sa balikat ni Clara, mas lalo akong nadadala ng puot. Ngunit sa ilalim nito, may kakaibang init na hindi ko maipaliwanag. Isang halong pagnanasa at pagkamuhi. Kasi kahit paano, siya pa rin ang lalaking minahal ko at ang bawat halik niyang ibinibigay kay Clara, para bang ninanakaw din mula sa akin. Isang gabi, hindi ko napigilan ang sarili kong isipin, paano kung ako pa rin ang nasa tabi ni Roberto? Paano kung ako pa rin ang hinihigaan niya? Ang halimuyak ng alaala, bumabalik sa balat ko. Ang mga gabi na sabay kaming nakahiga, ang mga salitang binitawan niya noon na ako raw ang mundo niya. Pero kasabay ng alaala, dumadaloy ang pait. Kasi lahat ng iyon ibinigay niya na sa iba. Ang dating sa akin lang, ngayon kay Clara na. At sa isip ko, may sumisigaw. Kung nawala sa akin, mawawala rin sa kanya. Hindi ako tumigil sa pagmamasid.
Natutunan ko kung paano sila nagiging kampante. Kung paano minsan, si Clara ay umuuwi ng mag-isa habang si Roberto ay nasa trabaho. Doon nagsimulang mabuo ang plano ko. Hindi ko pa alam kung paano o kailan, pero sigurado ako. Darating ang araw na mararamdaman nila ang parehong sakit na pinatikim nila sa akin. Minsan, sa gabi bago ako makatulog, nakikita ko sa isip ko ang mga eksena ng paghihiganti. Nakikita ko si Clara na umiiyak. Nakikita ko si Roberto na nawawala ang lahat. Nakikita ko ang anak ko na bumabalik sa akin, yakap ako, umiiyak ng, "Mama, sorry." Ang mga panaginip na yon ang bumubuhay sa akin. Kahit masakit, sila rin ang nagbibigay sa akin ng lakas. Kasi alam kong darating ang araw na hindi lang sila basta mawawalan. Mararamdaman nila kung paano masira, kung paano durugin. Isang gabi, nakasalubong ko si Roberto. Mag-isa siyang bumibili ng sigarilyo. Nagkatinginan kami. Hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na pait lang ang naramdaman ko, may kung anong init na sumiklab sa loob ko. Ang init na matagal nang nawala, pero biglang bumalik sa simpleng sulyap niya. "Marina," sambit niya. Sandali kaming nanahimik. Parang may lihim na kuryenteng dumaloy sa pagitan namin. Pero bago pa ako lamunin ng alaala, naisip ko si Clara. At sa loob-loob ko, sinabi ko, hindi ako bibigay. Hindi ngayon. Hindi sa kanya. Mula noon, hindi na ako nanatiling biktima. Araw-araw, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabago. Ako ang bagyo na paparating. Ako ang dilim na unti-unting bumabalot sa kanila. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumilinaw sa akin. Kung may nawala sa akin, may mawawala rin sa kanila. Isang gabi, nagpunta ako sa bahay nila. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang damdaming bumabalot sa akin. Ang dilim ng paligid, parang kakampi ko sa lihim na misyon. Sa bintana, nakita kong may ilaw sa loob. Si Clara lang ang nandoon, hawak ang baso ng alak, nakaupo sa sofa na parang reyna ng bahay na dapat ay akin. "Marina, anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Naroon sa tono niya ang panliliit, pero may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Lumapit ako, mabigat ang bawat hakbang. Diretso ang tingin ko, walang pangingimi. Sa loob-loob ko, naglalaban ang puot at pagnanasa na makita siyang matalo. "Dahil sa'yo, nawasak ang pamilya ko. Inagaw mo ang asawa ko, at ngayon, pati anak ko." Umangat ang kilay niya, pero halata ang panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang baso. "Hindi mo kasalanan na iniwan ka ni Roberto. Ikaw ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng iba. Hindi ako. Pumitik ang dugo ko. Hindi ako ang nang-agaw. Ikaw." "Roberto!" sigaw niya, desperado. Umaasang may darating na sasagip sa kanya. Pero walang sumagot. Walang hakbang ng lalaki. Walang pintuan na bumukas. Kami lang dalawa. At sa oras na iyon, para kaming dalawang hayop na nagbabantay, naghihintay kung sino ang unang aatake. Tahimik akong lumapit. Halos magkadikit na ang aming mukha. Ramdam ko ang init ng hininga niya, nahalo ng alak at kaba. Sa loob-loob ko, may kakaibang sensasyon, isang halong puot at kakaibang pananabik na hindi ko maipaliwanag. Parang lahat ng damdamin sabay-sabay sumabog. Nalaglag ang hawak niyang baso at nagkalat ang pulang alak sa sahig. Parang dugo na kumalat sa pagitan namin. Napaatras siya, nanginginig ang katawan. "Anong balak mo, Marina?" Tinitigan ko siya. "Gusto kong maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko. Gusto kong mawala rin sa'yo ang lahat." Napalunok siya, at sa mga mata niya nakita ko ang takot na matagal ko nang gustong makita. Hindi na siya ang reyna ng bahay, hindi na siya ang panalo. Sa gabing iyon, siya ang biktima. Lahat ng tunog sa paligid biglang nawala. Ang tunog ng orasan, ang tunog ng kuliglig, ang hampas ng hangin sa bubong, parang tumigil. Tanging pintig ng puso naming dalawa ang maririnig. At sa bawat tibok, mas lalong lumalapit ang tanong, hanggang saan ko kayang dalhin ito? Nakatitig siya sa akin at ako sa kanya. Parang walang katapusan ang sagupaan ng tingin namin. Sa kanyang mga mata, nagmamakaawa siya. Sa akin naman, may halong awa at pagkamuhi.
Ang dalawang damdaming iyon sabay na lumalaban at hindi ko na alam kung alin ang mananaig. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa balitang nawawala si Clara. Walang nakakita kung paano, walang nakarinig kung kailan. Basta na lang siyang nawala, parang bula. Ako, nakaupo sa labas ng bahay, tahimik, hawak ang laruan ng anak ko. Walang salita, walang paliwanag. Ang mga mata ko malamig pero may tinatagong apoy. Sa paligid, naririnig ko ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Si Marina kaya ang may kagagawan? Hanggang saan ba dadalhin ng puot ang isang ina? Tinignan nila ako na parang ako na ang salarin. Pero wala silang pruweba. Wala silang nakita. Wala silang alam. Ang alam lang nila, ako ang may pinakamalaking dahilan para mawala si Clara. At sa isip ko, paulit-ulit na tanong, ako ba talaga? Hindi ko masagot. Kasi sa gitna ng lahat ng puot at paghihigante, may bahagi sa akin na hindi na makilala ang sarili. Ako ba ang nanay na minahal ng anak ko? O ako na ang halimaw na pinanday ng sakit? Ilang araw matapos mawala si Clara, dumating si Roberto. Halata ang pangamba at pagkalito sa kanyang mukha. Marina, nasaan si Clara? Tanong niya, nanginginig ang boses, hindi ko siya sinagot. Tinitigan ko lang siya, malamig, walang emosyon. Sa pagitan naming dalawa, naroon ang bigat ng lahat ng lihim. Sa mga mata niya, nakita ko ang unang beses na hindi siya sigurado sa sarili niya. Ang lalaking iniwan ako, ngayon siya naman ang nawalan. At sa loob-loob ko, may bahagyang kasiyahan. Hindi man bumalik ang anak ko sa akin, pero ngayon ramdam na rin niya ang sakit na pinagdaanan ko. Mabilis kumalat ang balita. Sa palengke, sa mga tindahan, sa kanto, lahat may sariling bersyon. May nagsabing nakita raw akong pumasok sa bahay ni Clara. May nagkwento raw na narinig akong sumisigaw. Pero lahat iyon, walang basehan. Walang makapagpatunay. At ako, nananatiling tahimik. Ang bawat bulungan ng tao parang musika sa tenga ko. Kasi alam kong natatakot na sila sa akin. Hindi na ako ang Marina na tinitingnan nila na kawawa. Ako na ang Marina na hindi nila kayang sukatin, hindi nila kayang hulaan. Pero sa bawat gabi, ako lang at ang mga alaala ko. Hawak ko ang laruan ng anak ko, nakatitig sa dingding at tinatanong ang sarili. Tama ba ang ginawa ko? O baka naman, sa paghahangad kong bumawi, tuluyan na akong nalunod sa dilim? Sa tuwing pumipikit ako, nakikita ko ang mukha ni Clara. Nagmamakaawa, natatakot, at unti-unting naglalaho sa dilim. Hindi ko alam kung alaala lang ba iyon o katotohanan na tinatago ko kahit sa sarili ko. At ngayon, humaharap ako sa inyo. Hindi ko sasabihin ang lahat. Kasi may mga sikreto na mas mabuting manatili sa dilim. Pero iiwan ko sa inyo ang tanong, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, kung inagaw sa inyo ang asawa, anak at dangal, gagawin nyo rin ba ang ginawa ko? O susuko na lang kayo at hahayaang apakan ng iba ang pagkatao nyo? At doon nagtapos ang kwento ko. Hindi ko alam kung bukas ay sisikat ang araw para sa akin, o kung ang dilim ang tuluyang yayakap sa akin. Pero isa lang ang sigurado, ako si Marina, isang inang hindi basta-basta sumusuko. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.